So ayun mga boss, at dumating na pala yung BMS na ilalagay ko sa binibuild kong battery, Life PO4 battery para dito sa aking motor. At yun, assemble ko na din siya. Ito siya. Yan, makikita nyo maliit lang. Maliit lang yan. Pero mas mataas yung capacity nito kumpara sa stock. Ito, yung 4L na to, 4AH lang yun eh. So ito 6AH to kasi 6,000 mAh yung capacity nung isa. Tapos naka-series yan, 4 series para maging 12 volts. So ito yung nilagay kong BMS sa kanya. 60 amps na 12 volts 4S na KMS Dali. Tatry na natin siya ngayon kung kaya niyang ipa-start itong motor. Na ito lang yung gamit, itong battery na to. So yung nagiging issue lang kasi kadalasan pag nagbi-build ng ganitong battery para sa motor ay yung kanyang current rating ano. Kasi yung ibang BMS pag nilagay mo sa ganito at nakalagay dun sa kanya na 100 amps yung current rating, hindi siya true rated na 100 amps. So ito tested ko naman na to kasi ganito yung gamit ko din sa battery bank ko para sa aking solar. So ito na lang din yung ginamit ko, 60 amps, since yung testing natin nung nakaraan na current na hinahatak ng starter ng motor pagka mag-start up siya is nasa ilan ba yun? 46 amps. Basta wala pa siyang 50 amps nung nakaraan nung nag-test tayo. So ngayon try natin kung mag-okay siya dito. Ikabit ko lang muna. A few moments later. So ayun mga boss, nakakabit na yung negative terminal ng battery sa negative terminal ng motor. At yung positive terminal niya nakakabit na rin dito sa positive ng motor. So try natin. Buksan muna natin. I-on natin yung yung motor. So ayun, meron siyang 12.7. So ayan, meron siyang 12.7. Tapos ayan, nakabukas na yan. So try natin kung mag-start siya. Okay, 1 2 3. Yun oh. Kayang-kaya ng 60 amps yung startup current ng motor ko na 125cc. So off ko muna ulit. Tapos on natin ulit. 12.7 pa rin yung voltage niya. Start ulit natin. Ayun, lakas. Lakas ng startup niya. 12.7 pa rin oh. So simula nung binili ko tong battery hanggang sa inassemble ko siya. So hindi ko pa siya charge no. Naka nominal charge lang siya ng 3.2 per cell. So, ibig sabihin hindi pa siya full charge nung sinalpak ko siya dito. Kasi yung full charge per cell nitong Life PO4 is 3.6. So sagad na yun, full charge na yun. So off muna ulit natin. On. 12.7 pa rin. Start. Tapos walang palya. Ayos. So okay siya mga boss no. Ibig sabihin kayang-kaya nitong BMS na to na 60 amp. Ibig sabihin true rated talaga siya kasi may mga nakita ko nito na nag-try. Wala siyang brand eh. Nakalagay sa kanya 100 amps daw. Pero sabi nila hindi daw kaya paandarin yung motor pag nag-start up. Tapos namamatay na yung itong BMS. Wala ka ng voltage na ma-detect dito. Parang patay na yung BMS mo. So ginagawa nun, sino-short ulit yung BMS para magising. So ito consistent yung ilang tries natin ng startup. Ibig sabihin true rated itong klase ng BMS na ito na siguro yung ikabit ko. Tanggalin ko na tong aking 4L na lead acid. Ito na yung ipalit ko. Tapos antayin ko na lang dumating yung case nito. Tapos transfer ko na lang dun sa case. So sa mga balak mag-try at balak
convert din ng lead acid to LiFePO or lithium battery. At saka gusto ng merong ganto, merong protection, BMS protection. Kasi yung iba, kaya balancer yung nilalagay para yung charge niya saka yung discharge ng every cell is pantay. Ang importante sa akin naman kasi yung protection, no? Para pag mag-short circuit, mag-over voltage, mag-under voltage, wala kang pangamba. Kasi in case na mag-short circuit, papatayin na kaagad ng BMS yung supply. So, wala nang supply yung galing sa battery papunta sa output. So, yun lang na mga boss, at hanggang sa susunod nating video. Salamat sa panonood. Paalam!